Magandang araw mga kaibigan. Samahan niyo po akong muli para sa isang kwento ng pag-ibig na tiyak nakapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Nagtagal ako sa powder room. Iniisip ko pa kasi ang sinabi ni Jelly sa akin. Ano ba ang announcement na iyan? At bakit looking forward talaga siya? She looked confident about it and it made me feel nervous. Alam ko na hindi dapat ako makaramdam ng ganito kasi nasa akin ulit si Mateo. At alam ko na wala siyang kakaibang nararamdaman sa babaeng iyon. Maybe she was dreaming. Okay, Trisha? Pumikit ako at saka huminga ng malalim. Inilamos ko ang palad sa mukha ko at saka napatingin sa salamin. Bakit ba ang tagal matapos ng mga drama ko sa buhay? Ang daming kontrabida. Nakakapagod. Umayos ako ng tayo at saka pilit na ang sarili nang umiti sa salamin. Hindi dapat ako nagpapaapekto. Hindi na dapat ako maapektuhan sa kanuman ang sasabihin niya dahil alam ko na hindi susuklain ni Mateo ang atraksyon niya. Lumabas ako sa powder room na parang walang nangyari. May nakita pa ako ng mga babaeng paparating kaya nginitian ko sila at saka tumabi para makadaan sila. Medyo matagal ang pananatili ko sa loob kaya siguro nagtataka na ang anak ko ngayon. Inayos ko muna muli ang sarili ko bago ako naglakad pabalik kung nasa naroon si Elizabeth. Kahit papaano ay gusto kong purihin si Tita Claudia at ang kanyang asawa sa ganito. Hindi nila hinayaan na ma-excluded ang mga bata sa party nila. May party na para sa lahat at parties para sa mga bata. Kaya rin siguro isinama si Elizabeth kasi may ganito pala. Ni hindi man lang nagkwento si Mateo about dito. Hiyawan at tawanan ng mga bata ang narinig ko. Sumali ako sa grupo ng mga katulad ko na ina at saka hinanap ko si Elizabeth. Ang ganda ng pagka-organize nila, no? First time ng mga kids na may party-party na ganito. Narinig ko na sabi ng gilang sa gilid ko. Oo nga. Ang sabi nga ni Clara ay special daw ang araw na ito kaya halos lahat ng tao ay inimbita dito. Hindi naman siguro tatakbo si Madam Claudia, no? Hoy, tumahimik ka riyan. Hindi sila ganun. Mabait lang talaga si Madam kaya kahit sobrang hirap natin ay isinali pa tayo sa social party na ito at nag-enjoy pa ang mga anak natin. Mabuti at nagdala ko ng cellophane. Dadalhan ko ng ulam ang mga bata sa bahay. Hoy, nakakahiya yun. Magsasyaronyan ka pa. Wala naman nakakahiya roon. Hindi naman natin nanakawin. Ewan ko sa'yo, basta nakakahiya yun. Mas mabuti pa na magpakabusog na lamang tayo para busog na tayo pag-uwi. Mabait naman siguro si Madam, kaya papakiusapan natin. Bahala ka sa buhay mo. Napailing na lamang ako. Tita Claudia? Mabait? Mas okay pa yata si Mami kaysa sa kanya. Ayaw niya sa akin dahil akala niya ay piniperahan ko ang anak niya. Naiintindihan ko yun kasi ina siya. Pero kahit ganoon, matapobre pa rin talaga siya kaya hindi ko rin alam kung bakit nag-invite siya ng hindi mga tipo niya. Mommy! Napakurap-kurap ako nang nakita ko ang anak ko na kumakaway sa akin. Katabi niyang isang clown na kasalukuyang dinudumog ng mga bata dahil gumagawa ito ng balon na naguhugis ng kahit ano. Anak! Napangiti ako nang nakita ko kung gaano kasayang anak ko. Hawak-hawak niya ang isang balon at may dala pa siyang paper bag na tingin ko ay naglalaman ng mga pagkain na galing sa party. Napasingap ako at medyo nataranta nang nabangga siya ng isang bata. Mabuti na lang at hindi siya nadapa. Nakahinga ako ng maluwag at napangiti. Mommy!
tumalon-talon siya. "Take a picture of me po, please." Natawa ako at saka lumapit na sa kanya. "Mommy." Sinanyasan ko siya na magpusing at saka tinapot ko sa kanya ang phone ko. "Anak, smile." At ginawa niya ang gusto ko. "Mommy, isa pa." Aniya at saka lumapit siya sa clown. "Uncle Clown, can I take a picture with you po?" Napatingin ako sa clown na natigilan sa paggawa ng balon. "Please." Hinila pa ni Elizabeth ang laylayin ng costume nito. "I want to have a picture with you po." Pinagbasdan ko ang anak ko. "Uy, huwag ka pa epal. Gumagawa ng balon ng clown." Agresidong sambit ng bata sabay lapit sa anak ko. "No, I want to have a picture of him. At least for once." "Hindi pwede. Ginagawa niyang balon ko." Napakamot na lamang ako sa aking ulo at nakita ko ang yaya ng bata na tila natataranta na rin sa ugaling pinapakita ng batang lalaki. "Di, gawin niya pagkatapos. I want a picture with him." Tiningnan ako ni Elizabeth. "Mommy." Napatingin sa akin ang batang lalaki. "Ikaw po bang mama niya?" Napakurap ako dahil sa kanyang pananalita. Para siyang nag-aakusa. "Yes, I am. Ang ganda niyo po. But your daughter is annoying." And he looked away. Agad namang lumapit ang yaya niya sa bata. "Iho, hinahanap ka na ng mami mo." "No, yaya. I will wait for my balloon." Ang anak ko naman ay mukhang naiiyak na. "Anak, pagkatapos na lang ng balon niya ha?" "Sige po, mami. Hindi ko na pala kailangan makipag-picture kasi may pangit sa gilid ko." At tumakbo ang anak ko patungo sa mga batang babae. Nalaglag naman ang panga ng batang lalaki. Napailing na lamang ako sa kapalihim na kinuhaan ng picture ang anak ko na ngayon ay nakikipaghalubilo sa mga kaedad niya. Narinig ko mula rito ang musika kung saan sa tingin ko ay nagkakasiyahan na sila. Wala pa akong naririnig na nagsalita kaya mukhang ganun nga. Habang tinatanong ko ang anak ko ay naisip ko na naman si mami. Nandito na ba siya? Talaga? Pupunta siya? Hindi naman siguro siya mag-iiskandalo rito at mas lalong hindi yun gagawin ni mami dahil siya lang din naman ang mapapahiya. Lalo na't involved siya sa politics sa kabilang bayan. Nang natapos kong kunan ng litrato ang anak ko ay saglit akong napayuko para tingnan ang mga nakuha ko. "So you're here. I thought you left." Napasingap ako sa gulat. Agad ako nag-angat ng tingin sabay baling sa nagsalita sa gilid ko. Mateo smiled at me and he looked at Elizabeth too. "Oh, I forgot to tell you about this place," he said and chuckled. "I'm sorry kung natagalan, Trisha. Hindi ako binibitawan ni mami eh." Tinanguan ko siya at saka nag-iwas ng tingin. "Ayos lang, Mateo. Nasiyahan naman ang anak ko rito at may bago na siyang naging kaibigan." Bigla ako nakaramdam ng kaba. Bumilis ang tibok ng puso ko nang nakaramdam ako ng tensyon. Nang tiningnan ko siya ulit ay nagtama ang paningin namin. "Trisha?" Biglang sumeryoso ang kanyang boses at ang kanyang mukha. Nakita ko ang pagtaas baba ng kanyang Adam's apple kaya mas lalong bumilis ang tibok ng puso ko. "Masaya ka ba, Trisha?" Namilog ang mata ko. Humakbang siya papalapit kaya napatras ako. Parang biglang tumigil ang mundo ko. Parang wala akong narinig na nagkasiyahan. Parang wala akong narinig na nagtatawanan. At parang wala akong narinig na musika. Tanging tibok lang ng puso ko ang naririnig ko. Sobrang saya ko, Trisha. Napasingap ako nang hinawakan niya ang kamay ko. Masaya ako na makasama kita sa Paskong ito kasama ang anak natin. Mateo, ayoko na pagsisihan ko ito sa huli. Maybe you are doubting me because of my family. But I don't really care about it, Trisha. As long as I have you. Ano bang sinasabi mo, Mateo? Pasko ngayon.
Ang seryoso-seryoso mo. Because I am a dead serious, Trisha. Napalunok ako. Alam ko na hindi ako nagiging mabuti sa'yo. I ruined your life. I ruined everything. Hindi siguro ako deserving sa'yo, pero kahit ganoon ay pipilitin ko pa rin. Magbago lang ang pagtingin mo sa akin. Mateo, wala na nga yun sa akin. Ano naman bang kadramahan ito? Awkward akong natawa. But still, hinigpitan niya ang pagkahawak sa kamay ko. I am always at fault. Bakit mo ba ino-open ang topic na iyan, Mateo? Nainis na ako. Pinapatawa na kita, okay? Kinalimutan ko na yun. Wala na yun sa akin, Mateo. So why are you acting like this? Halos napapadyak na ako sa sobrang frustration. Alam ko naman na may kasalanan siya. At may kasalanan din ako, pero kinalimutan ko na iyon para sa anak namin. At saka, mahal ko siya, okay? Mas umusbong ang pagmamahal ko sa kanya kaysa sa kasalanan niya. Because, tiningnan niya ang kamay ko at saka hinaplos-haplos ito. Napalunok ako. Nang nag-angat siya ng tingin sa akin, ay mapungay ng kanyang mga mata. Gusto kitang pakasalan, Trisha. Namilog ang mata ko at akmang hahablutin ko na sana ang kamay ko, ngunit bigla na lamang siyang maisinilid sa akin daliri na mas lalo nagpataranta sa akin. Mateo, pakasalan mo ako, Trisha. Magpakasal na tayo. Naghaharumintado ng puso ko dahil sa kanyang ginawa, lalo na nang nakita ko ang singsing. It is a diamond ring at sa itsura pa lang ay sigurado na ako na mahal ito. Nangilid ang luha sa aking mata nang inangat niya ang kamay ko at dinala sa kanyang labi. Tiningnan niya ito habang unti-unti niya itong hinalikan. Ikaw lang gusto ko, Trisha. Tuloy nang tumulo ang luha sa aking mata. Hindi ko may paliwanag ang nararamdaman ko. Sigurado ka ba, Mateo? Binaba niya ang kamay ko at pinagsalikop ito. Oo, Trisha. Sigurado ako. Hindi na ako makapaghintay na magpakasal na tayo. Determinado niyang sabi. Hindi kita niyayaya dahil lang sa may anak tayo, Trisha. Gusto kitang pakasalan dahil ikaw lang gusto kong makasama hanggang sa huling hininga ko. Let's not hide everything, Trisha. Pinunasan niya ang luha ko. Let's not hide everything. Let's end it and start a new life. Tumangu-tangu ako dahil hindi ko na makayanan ay niyakap ko si Mateo ng sobrang higpit. I love you, Trisha. Bulong niya sa aking tenga at hinalikan niya ang aking noo. I love you too, Mateo. Bulong ko at mas lalo pa siyang niyakap ng mahigpit at binaliwala na lamang ang mga tao sa paligid. I still can't believe that Mateo proposed to me. Hindi man ito kasing special ng iba, ay sobrang saya ko na. Hindi ko akalain na kaya kong pakasalan ni Mateo kahit gulong-gulo na ang pamilya niya. Nakaakbay siya sa akin habang tanaw-tanaw namin ang aming anak. This is the best feeling ever at ayaw ko na mawala pa ang pakiramdam na ito. Ramdam ko na ito na ang pinakamagandang Pasko sa buong buhay ko. Mommy? Daddy? Umalis sa pagkaakbay ko si Mateo at sinalubong ang anak namin. Nagulat pa ako nang binuhat niya ito. I am wondering, kailan kaya niya sasabihin sa anak ko nang siya ang tunay niyang ama? Kailan kaya namin sasabihin? Ipinilig ko ang ulo ko at napatingin ulit sa singsing na bigay ni Mateo. I bit my lower lip and I decided to take a picture on it para ipakita kay Michelle. I messaged Michelle. Michelle? Kinagat muli ang ibabang labi ko nang nag-reply siya agad. Why, Trisha? I sent her the photo. Halos hindi ko na mapawi-pawi ang ngiti ko dahil sa sobrang saya na nararamdaman ko. OMG, Trisha! Is that an engagement ring? What the?
Natatawa ko siyang nireplyan. Mateo proposed to me, Michelle. Nandito kami ngayon sa party ng parents niya. What the? Talagang ganoon? Alam ba nila? Nag-propose ba siya sa lahat ng tao? Hindi, Michelle. Nag-propose na lamang siya ng bigla-bigla. Hindi ko na alam, Michelle. Pakiramdam ko ay ready na akong pakasalan siya. Gaga, ang swerte mo naman. Sayang at hindi ako makatawag. Gagi ka talaga, no? Ang swerte mo. Marami pa kami pinag-usapan ni Michelle at hindi ko namalayan na natagalan na. Trisha? Nag-angat ako ng tingin sa kaniya. Let's go back to our table. Darating na ang mga bisita na hinihintay ng parents ko. Tumango ako at saka humawak sa kanyang braso. Napangiti siya sa akin at sabay kami naglakad pabalik roon. Ang mga tao ay napatingin sa amin. Pati na rin si Tita Claudia na kahit sa malayo ay nakita ko ang pag-angat ng kanyang labi. Narinig ko rin ang ilang bulong-bulungan. Totoo? May anak na si Mateo? Mukha nga, kasi kamukha niyang batang kasama. Hindi ko alam na ganun pala. Ano ka ba naman, Mare? Alam naman natin lahat dito na hindi nagkakasundo si Mateo at ang kanyang mami. Siguro napilitan lang din yan. Para na rin sa publicity, kaya sila inimbita. Nagbingi-bingihin na lamang ako sa mga bulong-bulungan. At confident na naglakad hanggang sa nakarating kami sa table namin. Sa kabilang table ay nakita ko rin si Jelay kasama ang kanyang mga kaibigan. Umirap siya sa akin sabay iwas ng tingin. Bumuntong hininga na lamang ako at napatingin ako sa anak ko na masayang masaya na ngayon. Hindi dapat ako mabaguhan sa ganito. Dapat masanay na ako dahil sanay naman talaga ako. Good evening everyone. Napasarap na ba ang kain nyo? Tanong ng MC. Bumulong si Mateo sa akin. I will get some food first. For us. Tumango ako habang natingin ina sa MC. Okay, Mateo. Medyo nagulat pa ako nang hinalikan niya ako sa pisngi bago siya tumayo at saka nagtungo sa mga pagkain. Naglapag din ng wine ng isang stop at tiningnan ko lang iyon habang nagpatuloy sa pakikinig. At dahil busog na halos lahat ng mga tao ngayon, sasalubungin naman natin ang ating special na guest. Umawang ang labi ko at agad nagpalingalinga. Let's all welcome Congressman Madrigal. Namilog ang mata ko at napatayo. Lahat ng tao ay nagpapalakpakan. Ang iba ay nagbubulong-bulungan, narinig ko naman. Sino iyan? Hindi mo ba alam? Congresswoman iyan sa ibang bayan at dating beauty queen. Siguro magkaibigan ang pamilya kaya imbitado. Ito ang unang pagkakataon. Hinintay ko ang pagdating ni Mami at nang kitang-kita ko na siya ay sumisigaw sa karangyaan ang kanyang kasuotan. Nang nakarating na siya sa harap ay sinalubong siya ni Tita Claudia at niyakap siya nito. Dumating ka. Bakit naman hindi? I am invited with this luxurious party. Malamig na sagot ni Mami at saka nagpalingalinga. At nang nakita niya ako, ay biglang umisi siya sa akin. Namilog ang mata ko at saka nag-iwas ng tingin. Hindi ko alam kung ano ang plano ni Mami, pero sana naman ay hindi niya ito sisirain. This is a party at marami mga tao. At magkaibigan sila ni Tita Claudia? Hindi ko alam iyon. Nang bumalik si Mateo ay napansin niya ang pagkabalisa ko. Trisha, ayos ka lang ba? Inilapag niya ang kanyang dala at saka dinaluhan ako. Namumutla ka, Trisha. Nandito si Mami Mateo. Napasingap siya at saka binalingan ng stage. Narinig ko ang kanyang pagmura bago siya umupo. I did not know, Trisha. Alam ko ito, Mateo. Hindi ko lang talaga akalain na talagang pupunta siya.
She already tried to convince me nung tinawagin niya ako. At hindi ko alam kung ano ang gagawin niya ngayon. Sana nga lang ay hindi. Kamumuhian ko talaga siya kapag may gagawin siyang masama ngayon at madadamay pang anak ko na walang kamalay-malay. Habang nagsasalita si Tita Claudia sa harap ng maraming tao, si Mami naman ay panay sulyap sa banda namin. Kitang-kita ko ang pag-awang ng kanyang labi. Finally, ay nakita niya ng anak ko. Trisha, hinawakan ni Mateo ang kamay ko na nakakuyom at saka makahulugan niya akong tiningnan. Calm down, Trisha. Hindi ko alam na magkaibigan pa sila ng mami mo, kaya natatakot ako sa maaari niyang gawin. My mom wants to be her friend, kaya siya narito. Maybe your mom took this as an opportunity. Napasingap ako at napatingin sa stage. Si Mami ay ngumiti sa akin bago binalingan si Tita Claudia. Tumayo ako at saka tiningnan si Mateo. Saan ka pupunta? Dito ka muna. Saglit kong sinulyapan ng anak ko. Magpapahangin lang ako, Mateo. Tumango si Mateo at saka hinawakan niya ang kamay ko. Nandito lang ako, Trisha. Balik ka agad ha. Tumango ako at saka saglit na natigilan nang nakita ko na nasa akin naman tingin ni Mami. Nag-iwas ako ng tingin at saka lumabas sa hotel. Hinihingal ako habang lumalabas sa malamig na gabi. Napayakap ako sa aking sarili. Napatingala ako sa kalangitan at maliwanag ang buwan. Nailobo ko ang aking pisngi dahil sa sobrang lamig. Natigil lang ako nang naramdaman ko ang isang yakap sa likuran ko. Nang nilingon ko ito, ay napasingap ako nang nakita ko si Mami. The smile on her face didn't even fade. Mom? Anak? Kumusta ka na? Bumalik ka na sa bahay at magsisimula tayo ng bagong buhay. Ayaw ko na sumama ka sa lalaking iyon. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Mom? Mahal ko po si Mateo. Mahal? He's not good for you, anak. At sobrang obvious naman na anak mo lang ang habol niya. He's not in love with you. Bakit niyo po sinasabi ito, Mami? Kaya lang po ba kayo pumunta rito? Para sabihin niya sa akin? Concern lang ako sa iyo, anak. I need to see it myself. Humalokipip siya at saka tiningnan ako mula ulo hanggang paa. Anak, tingnan mo nga ang sarili mo. Ayaw mo bang bumalik sa dati mong buhay? Nagmumukha ka na talagang totoong ina niyan. Ina naman po talaga ako, I said and clenched my fist. At ikaw, Mami, hindi ka naging ina sa akin. How could you say that, anak? Ako, hindi naging ina sa'yo? Kinagat ko ang ibabang labi ko. Ikaw ang may kasalanan sa amin, anak. Nagkasala ka sa amin. Nagpabuntis ka sa walang kwentang lalaking iyon. Wala akong pakialam kung gaano pa sila kayaman. Money doesn't work on me anymore. Tumulo ang luha sa aking mata, kaya nanlambot siya at saka nilapitan ako. Anak, tiningnan niya ako. Think about yourself too, anak. Kailanman ay hindi kita inabandona. Galit lang kami noon dahil ang bata-bata mo pa, pero kailanman ay hindi ka namin pinagpalit ng dahil lang sa pera, anak. Mom, umawang ang labi niya. Masaya na po ako. Masaya na po ako sa bago kong buhay. At wala na po akong planong bumalik pa sa dati kong buhay, Mom. Pinunasan ko ang luha ko at saka ko siya nilagpasan. Trisha, anak. Sigaw niya, kaya napatigil ako. Naiintindihan kita, anak. Pero sana magbagong isip mo. Sana dumating ang panahon na mapatawad mo kami. Unti-unting pumatak ang mga luha ko sa aking mga mata. Umiling ako sa kanya bago ako nagpatuloy sa paglalakad.
I already accepted my mistakes. I learned from it. Naintindihan ko si Mami kasi anak niya ako. At alam ko na gusto niya lang mapabuti ako. Pero may bago na akong buhay. Kay Elizabeth na umiikot ang mundo ko. At hindi talaga ako sasama sa kanila dahil engaged na kami ni Mateo. Yun ang mahalaga sa akin. It's very obvious naman na ayaw ni Mami kay Mateo. Pareho lang kay Tita Claudia na ayaw sa akin. Kung ayaw namang magulang nila sa amin, basta ang mahalaga ay nagmamahalang kaming dalawa ni Mateo. Inayos ko muna ang sarili ko bago ako bumalik sa lamesa namin. Nag-aalala ako na binalingan si Mateo nang nakaupo ako. Anong nangyari, Trisha? Nakita ko ma'am mo na lumabas din. Nag-usap ba kayo? Anong sinabi niya sa'yo? Sunod-sunod niyang sambit at tanong sa akin. Wala, Mateo. Nag-iwas ako ng tingin sa kanya. Ganun pa rin. Gusto niya rin akong bumalik. And then, hinawakan niya ang kamay ko. You will come back, Trisha? Tiningnan ko siya. Ang kanyang mata ay umaasa. Hindi na, Mateo. Ayaw ko na ng gulo. Pagod na pagod ako. Ngumiti ako sa kanya. Magpapakasal ako sa iyo, Mateo. Kung hindi nila ako nauunawaan, ay ako na ang uunawa sa kanila. Nakahinga siya ng maluwag. That's good, Trisha. Because I don't want to marry anyone else. Ikaw lang at wala nang iba. Tumango ako at saka ngumiti sa kanya. Bumalik si Mami sa kanyang pwesto. Bumulong sa kanya si Tita Claudia bago kumunot ang noo. Nakita ko ang pagtango ni Mami at ang kanyang paglakad patungo sa kanyang lamesa. I hope na hindi sisirain ang Pasko na ito. Kung may paki pa siya sa reputasyon niya, ay hindi niya dudungisan ang pangalan niya. After all, iyon naman talaga din ang isa sa mga dahilan kung bakit ako umalis sa bahay. Ayaw ko na maging kahiyahiya. Ayaw ko na madamay ang kanilang pangalan. Maraming mga speaker sa party at kadalasan ay mga mayayaman. Magaling pumili si Tita Claudia. Talagang class na class ang party na ito. Ito ang mga lugar na palagi kong pinupuntahan na bihira na lamang ngayon. Nung una ay nagdadalawang isip ako sa offer ni Mami. Pwede ako mag-aral ulit. Matupad ang pangarap ko at magagawa ko ang lahat ng gusto ko. But reaching it will make me lose Mateo. Kaya hindi ako sasama sa kanya at babalik sa buhay ko dati. Thank you, Mr. Guidotti, sabi ng MC habang pumapalakpak ang mga tao. Hindi ko namalayan na tapos na pala magsalita ang huling speaker sa gabing ito. At ngayon, yayain niyo ang inyong mga pares at magsasayaw tayo sa gitna. Dahil pagkatapos nito ay isang malaking announcement ang mangyayari. Bigla akong kinabahan sa aking narinig. Announcement? Iyon ang sinabi at narinig ko mula kay Jelly kanina. Ang announcement. Ano kaya ang announcement? At sobrang saya ni Jelay. Ikakasaya ko rin ba yun? Natulala ako saglit sa aking kinaupuan. Sa gilid ng mata ko ay nakita ko na nagsitayuan ng ilan na nasa table kasama ang kanilang mga partners. Nagsimula na rin na nag-ibang music. Mommy, dance po kayo ni Daddy Mateo, sabi ng anak ko sabay turo sa dance floor. Mommy, ang dabi po nila. Sayo po kayo. Nag-init ang pisngi ko, lalo na mahinang itinulak ni Elizabeth si Mateo. Daddy, sige na po. Look oh. Itinuro ni Mateo ang dance floor. Daddy Mateo. Napalunok ako at napatingin kay Mateo na ngayon ay ngiting-ngiti na. Uminit lalo ang pisngi ko. Tinagilid ni Mateo ang kanyang ulo. Naaliw na aliw sa akin. Let's dance, Trisha. Kinagat ko ang ibabang labi ko. Nakakahiya, Mateo. Hindi naman ako sanay sa mga ganito.
Ngumuso siya at pinisil ang pisngi ko. Ano nakakahiya? Kinakahiya mo ba ang magiging asawa mo? Mateo, tinanggal niya ang kanyang kamay sa pisngi ko. Why? Ayaw mo ba? Ang anak natin ang nag-request oh. Ayaw mo pa rin? Go mommy! Go daddy! Napatingin ako saglit kay Elizabeth bago kay Mateo. Pero walang magbabantay sa kanya. I have some people roaming around. Hindi mawawala si Elizabeth. At saka, binalingan niya si Elizabeth sabay gulo sa buhok. Nagreklamo naman ang anak ko at sumimangot. Daddy, you're ruining my hair. You're beautiful anak. Dance with daddy, mommy. Tumayo si Mateo sabay lahad sa kanyang kamay. Ang kanyang mata ay namungay at hindi mawala-wala ang kanyang malapad na ngiti. Let's dance, my future wife. Nilitan ko siya ng mata. Marunong ka bang sumayaw? Tinanggap ko ang kanyang kamay at saka tumayo. I am not Mateo. Ngumiti siya at sabay kami naglakad patungo sa dance floor na parehong may ngiti sa labi. Unti-unting tumigil ang paggalaw ng paligid at tanging si Mateo lang ang nakikita sa oras na ito. Nang tuloy na kami nakarating sa dance floor ay humarap kami sa isa't isa. Seryoso na ang kanyang mukha habang marahan niya akong hinapit patungo sa kanyang katawan. Ang kanyang kamay ay humawak sa aking bewang habang ako ay humawak naman sa kanyang magkabilang leeg. Ang kanta na A Thousand Years ay biglang tumunog kaya unti-unti namin ginagalaw ang aming katawan. Habang ginagawa namin iyon ay nakaramdam ako ng paru-paro na lumilipad sa aking tiyan. Kinikiliti ako sa nararamdaman ko dahil ngayon ay nakatingin na kami sa isa't isa. This is my dream, Trisha, he huskily said while we both swayed our body. To dance with the woman I love. Kinagat kong ibabang labi ko at sa kakalaunan ay ngumiti sa kanya. This is not a dream anymore, Mateo. This is reality. Natawa siya. I know, Trisha. I once dreamed about this. Dancing you. Ako rin, Mateo. Tumingin si Mateo sa kaliwang kamay ko at saka ngumuso sa akin. The ring fits your finger, ha? Mabuti na lang. I bought that abroad. At sobrang mahal ito, Mateo. Wala akong pakialam. Wala sa presyo yun, Trisha. At magwawaldas talaga ako ng pera para lang sa iyo. Dahil deserve mo yun. One day, I will make sure that our wedding will be the grandest of the grandest. I don't want it to be simple because you deserve the best. Yumuko ako saglit at saka mahina kong sinuntok ang kanyang dibdib. Ano ba, Mateo? Inilapit niya ang kanyang bibig sa aking tenga. Mahal na mahal kita, Trisha. And we will make a lot of babies. At ang sunod na sayaw natin ay sa kasal na nating dalawa.